Oh. Okay. Taliwas po sa ating pong nasasaksayang senaryo na ang nanay at anak na kapag inaway o sinaktan o kaya naman ay nasugatan ng ang anak ay tatakbo agad ito sa kanyang ina. At ang gagawin ng kanyang ina ay bibigyan ito ng maunang lunas upang gamutin ang mga sugat. At kung sabihan ng ina, ay lugoy na anak ko. Gahanap ka agad. Halimbawa, kung nadama yung anak mo, nasaktan siya, ang unang makahanapin niya ay ang kanyang nanay. At ang nanay ay to the rescue. O ano kailangan gawin? Camera pa lang para talaga kaya makakita. Ngunit sa senaryo ng Panginoong Yesus at sa kanyang ina, hindi nangyari na lapitan ito ni Maria upang punasan niya ang kanyang mukha at katawan na puno ng sugat at dugo. Una, dahil ito ang dapat mangyari ayon sa kasulatan. Dahil si Maria ay isang instrumento lamang upang maganap ang kasulatan na merong isang may papanganak na sanggol. At through biological, si Maria po ang ginamit ng Panginoon na sinasabing bukod na pinagpala sa panahong iyon. Ang kauna-unahan, or first and foremost, alam na ni Maria na ito ay mangyayari sa ina. At ang panahong iyon ay kaganapan po ng hula. Na sabi ni Luke sa Lucas chapter 2 verse 25, ito po yung panahon na dinala na po si Jesus sa templo at meron isang lalaki doon na nagsabi. Ang sabi po rito, at paglalampasan ng isang tabak ang iyong sariling kaluluwa. Gaano kasakit para sa ina na makita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan. Gaano kahirap na tanggapin ng isang babae na nagmahal at nagluwal sa isang anak na sanggol na sa mula po sa pagdadalang tao ay naroon na yung sakripisyo. And up to the end, umabot po ng 33.5 years at pagkatapos makikita niya doon na nakapos sa krus at tinutuyan ng marami. Sa isang ordinaryo o sa isang tao o nanay na nagmamahal, maybe pwede niyang gawin na lumapit siya doon at sabihin niya sa mga kawal na ako na lang ipako niyo. Dahil ganoon ang lalim ng pagmamahal ng ina. Subalit, ayon po sa kasulatan, ito ang dapat paganap na si Maria ay isang babae na ginamit ng Diyos upang magkatotoo ang hula mula po sa matandang tipan. Sa kabila ng sitwasyon na iyon, ang highlight dito ay una po, ang pagmamahal ng ina. Dahil on that time, dapat ito'y panahon na wala si Mary sa panahon yun. Pero ganun yung kanyang malasakit sapagkat anak niya pa rin yun. Through spirit, pero naramdaman niya ang pagiging ina. Pero, ang nagpapakita rito naman ay ang pagmamahal ng anak sa kanyang pong nanay. Una, narinig po natin ang pagsasabi ng Panginoon na ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. That was the prayer for the people na nandoon na hindi niya kamag-anak o kung sino man ang naroon. Pangalawa, ang malasakit pa rin ni Yesu Cristo sa tao kasama niya nakakabo sa krus na nagsabing, alalahanin mo kami pagdating mo sa iyong paraiso. Ganyan mo rin ang sabi po ng Panginoon. And this is very personal because the relationship between the mother and the son ay pinakita ng Panginoong Yesus. Pero, meron pong iba na nag-question, bakit sinabi niya na babae? Lalo na sa atin, ang mga Pilipino, hindi ba ka-disrespect yun? Or kawalan ng galang dahil masabihin mo, nanay mo, uy, babae! Although minsan nagjojoke ang mga nanay kapag galit na hindi nagpaalam ang anak sa kanyang magulang na umalis at ginabi. At saka sinabi mo, o kalabaw, mabegi ko. Parang gano'n. Pero sa atin, ang kasanayan ay meron pong honoring our parents in the way na ang pag-admire ay mommy, mother, nanay. Pero at this time, Jesus said, woman. Una, bilang Diyos, sabi po rito, babae, sabi ni Jesus, as He called her mother and not a mother. Tandaan po natin, noong ang Panginoong Yesus ay gumawa ng kauna-unang himala sa kalsadan sa Kana na ginawang alak ang tubig, lumapit ang nanay niya na si Maria kay Jesus. At ang sabi, naubusan na sila ng alak. At ang sabi ng Panginoon, babae, anong pakialam ko sa'yo? Because doon ang pagpapakita na God
Jesus as God ay ganoon na hindi ang patungkol sa relationship between biological. But that doesn't mean na walang respeto ang ating Panginoong Yesus because hanggang sa hangganan ay meron mong pinakita na pagmamalasakit. Hindi po ito patungkol sa kawalan ng respeto kung hindi patungkol sa Panginoong Yesus na nagsasalita bilang isang Diyos. At sa huli naman, si Kristo bilang tao, merong damdamin, merong malasakit, may pagmamahal. Ito na po ang senaryo. Nakita niyo doon ang isang pinakamamahal na alagad. Sabi na, babae, narito yung anak. Si Luke, kay John, the beloved, anak, narito yung anak. At ang kanyang pong respond, mula noon ay kinugtog na ng alagad ang kanyang nanay. Pagmamahal ng isang anak na hanggang sa hangganan ng kanyang buhay ay hindi po nawala kay Jesus bilang isang tao. Which means emotionally ay naramdaman at naranasan ng Panginoon ang pagiging tao. Sapagkat sa panahong siya ay nangangaral, naranasan ng Panginoon na siya po ay magutom. Naranasan ng Panginoon na siya ay mapagod. Naranasan ng Panginoon na siya po ay maging malungkot. Because on that time, naranasan niyang mawala ng kaibigan sa laman. Dahil tumamis si Jesus. Ang kinikilala ng pinakamaikling talata sa Biblia ng John 11:35. And at this moment, ang sabi ng Panginoon, narito ang iyong ina. Emotionally, punong-puno ng emosyon habang naroon. Sabi natin, nung sanang pwede mong lumapit ko ka rin para kaulan king na akong anak, same as Jesus, ay hindi mo pwede mangyari. Sapagkat ayon sa kasulatan, ay kailangan mangyari sa Panginoon Jesus. Ang agubilin ng Panginoong Jesus sa kanyang pinakamamahal na alagad. Sapagkat hindi pagkatapos magpako ng Panginoon at umamon na mula sa libingan pumunta sa langit, hindi naman after that, nag-rapture na eh. Ilang taon pa ang lalakbayin and Jesus, kilala niya ang kanyang nanay, ano ang kailangan ng gawin. Sa katunayan, the verse before 25, doon po natin mababasa na merong iba pang mga Maria naroon. Pero ang pagkagubilin niya ay para sa kanyang nanay. Sapagkat hindi po nawala ang relationship nila biologically through Mary and Jesus na sila ay magnanay. Sa ating pong pagkakataon ngayon, ganoon na lamang ang pagpapakita ng Panginoon kahit naman mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, ang pagpapakita ng pagpapahalaga at respeto ng mga anak sa kanilang mga magulang ay tinagubili ng Diyos, which is the first commandment na meron ng pangako, ang pagmamahal at paggalang sa mga magulang. Isang paalala para sa atin na kahit ang nasa panahon na siya ay masakit ang nararamdaman dahil susugat na kanyang tinamo mula po sa kanyang nilakaran at naranasan, subalit naroon pa rin. Sapagkat sa panahon ito, hindi pa po nagdilim ang kapaligiran. Maliwanag na nakikita niya ang kanyang nanay. And para naman siya ay magkaroon ng paghimasmas sa kanyang nararamdaman, sabi na kanyang alagad, kita pong sabihan daw ay may ngari, kaya yung asawa na para kami may anak, ika ng bahala na. Sa atin naman, sa Panginoon, hindi exactly, pero gano'n ang ibig sabihin. Narito yung anak, ano pangalan? Magkita na lang tayo doon. At tayo naman ang bahala ngayon sa mga binamahal natin upang sa gayon ang tagbili ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay maramdaman ko namin. Sa pamagitan po ng pagtagbili ng Panginoon at pagpapakita natin. Magandang gabi po at purihin mo ang Panginoon.